Ayan, so hello, good day mga ka-farmlad. So today, bali reposted po tayo sa property ni Sir Jeff. So ang sukat po ng property is 6.2 hectare. And so ang location po is Tagkawayan, Quezon. Ayan, si Sir Jeff. So nakakatuwa mga ka-farmlad. Kaya naisipan ko repost ng property kasi unang-una, bukod sa maganda is mura po yung property. So ang sukat po ng property is 6.2 hectare. So 300 meters frontage sa Barangay Road. And then, tabing creek po yung property. So, creek or ilog. So, kung nakakatuwa dun mga ka-farmlad, napakalinis po ng ilog dito. So, wala kang makikitang basura sa tubig. So, ang makikita mo lang is yung mga tuyo-tuyong dahon. So, nakakatuwa po yung property. So, yung property mga ka-farmlad is 70 to 80% flat land. And then, 20% po yung slope niya, and then, ayan, so, sa ngayon po, off-road pa yung kalsada niya, pero ongoing na po yung pag-develop, So, ang price po nito, mga ka-farmlad, is 45 pesos per square meter, So, ayan, panoorin po natin. Hello mga ka-farmlad, magandang buhay sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon sa Tagkawayan, Quezon, kung saan meron po tayong murang property na tabing kalsada at tabing ilog. Ito po, dinadayo to at pinapaliguan. Medyo labo lang po sa ngayon kasi kakaulan lang. Pero yung karatig lupa nito, napunta ko nung nakaraang araw. Malinaw po, ayan, papakita ko sa inyo. Doon po nanggagaling yung source ng tubig nito. Ayan, ito po yung karatig na property. Dito po sa unahan. So makikita nyo naman pag hindi bagong ulan po na malinaw at malinis po yung tubig na talagang dinadayo para paliguan. Ayan mga ka-farmlad, ang nagalok po sa atin ito yung kaibigan po nating broker. Siya po may hawak nito. Ito po ay titulado mga ka-farmlad na kung saan merong frontage na 300 meters tuhog po ng kalsada. Yan po ang frontage. Flatland po ito at maraming frutas. Ang dami pong prutas yan na nilagay ko po sa screen. And ayun, dinadayo po itong paliguan mga ka-farmlad, napakaganda. At ang presyo po nito mga ka-farmlad ay 45 pesos lamang po per square meter na may distance travel po sa National Highway na mga 7 to 8 kilometers at sa town proper po mga 30 minutes to 40 minutes drive. So napakaganda po nito mga ka-farmlad, lalo kung malinaw. Ayan po yung kaibigan nating broker, nandun po. So ngayon ko pa lang po siya na-upload. So alam ko na-upload na ito ni Bestland PH. Kasama natin siya pag-vlog. So ako ngayon pa lang. Ayan. Ayan, may dumating pong isang tricycle. Magpipiknik pala po sila dito. Ayan. May dala pong lutuan. Ayan. So isa pong patunay na dinadayong paliguan po ito. Yun nga lang, natsyempohan nilang medyo kakagaling sa ulan, medyo labo ng konti. Pero hindi naman siya ganun kalabo. Makikita nyo naman sa video. Ayan. Ano ba yan? Malalim yan? Opo, malalim na po. Oo. Tama-tama palang paliguan kasi malalim po pala yung banda dyan. May talunan sila dyan eh. Ayan. So mga farmlad, sa place natin hanggang ilog, nasa 300 meters na po yung distance natin. So, pero sako pa rin to. So, meaning to say, napakahaba po ng frontage sa kalsada nitong tiled property na to na napakaraming tanim. Ayan. So, kahit pasukin natin dito, kapantayan po talaga yung mga farm natin. Tingnan nyo. Tatakbo na tayo. Joke lang, baka tayong padapa. Ayan. So, flat talaga siya. Ayan. Flat yan mga ka-farmlad. Tapos, marami-raming nyug dito. Hanggang makikita nyo hanggang doon, flat siya. Ayan, dito na lang tayo. Nakaka 4,000 na harvest daw po ito ng nyug. Ayan. May mga mahogany pa. Ayan. Dito pala sila may base. So, kasalukuyan nag-harvest po dito. Sarap, may tubo. Nahuli tayo. Sarap dito ang tubo. Tubo. Langka. Mangga. Naara po. Ito po yung mga lansones. Yan, maraming lansones dito. Yan po ang lukaran. Yan po ang lukaran. Dito po sila naglulukad.
Po? Yung broker po kasama ko, ay inaalok na daw ito eh. Marami po pala itong tanim na lansones. Ay, marami. Nasa ilan pong lansones tanim dito? 500 na puno, lansones? Rambutan po ilan? 500 din, mahigit. Dami ano. Kala masyado pong parang lapit-lapit ano. Wag na. So, ito mga farm lot, isang side na to na pupunta namin. Papasukin naman namin to. Sako pa rin to ng property. Sa kabilang kalsada naman to para makita nyo naman po yung structure din ng lupa. Ayan. Pantayan din siya. Ayan. Dito na tayo. Ayun, balik po tayo mga ka-farmlat dun sa tabing kalsada. Hanggang dito na lang kasi itong sakop ng property. So para makita natin yung ibang front pa. Ayan. Then yung ibang tanim. Mga ka-farmlat, ang laki santol. Santol po yan, ang laki. So ang dami pong good lumber dito. Ayan, so ngayon kasalukuyan pong nililinis yan. Inuuling po para malinis po yung mga niyog-niyog po. So flatland po talaga yan mga ka-farmlat. Napakagandang property nito. Kulang lang sa linis. Pero ngayon po nililinisan ng bahagya. Ayan. Ang ganda-ganda. Marami pong mga bagong tanim na nyog na mabababa pa lang. Ayan. Flatland siya. Ayan mga ka-farmlat, ang lalaki ng puno dito. Kaya sa may hilig po sa nature, yan ang ganda po dahil flatland. May malalaking puno. Tabi po apo. Tapos ano kayang puno? Yung mga punong ipil-ipil po dito, Diyos ko, ang lalaki po. Ayan. Ayan, sobrang laki. Bibihira po ako nakakita ng ipil-ipil na lumalaki ng ganyang kalaki. Ayan. So, ang laki po ng ipil oh. Pero sayang naman kung puputulin yan. Yan, ang laki. Mas malaki pa sa drum. Mga 2 taong yayapos dyan. Ayun mga ka-farmlat, nandito po tayo ngayon sa Google Earth para makita nyo yung Google Earth view ng property. So, ayun mga ka-farmlat, dito tayo na banda nag-start mag-video mga ka-farmlat. So, yung dinadayong paliguan po dyan. Yan po yung ilog. So, yan po yung boundary ng property. Yan. Boundary po yan. Tapos, kabilaan po, di ba po ito kalsada? Kabilaan, sako po ng property po yung kabilaan. And then, mga ka-farm lot, nasa 300 meters po yung frontage niyan. Kabilaan, sakop, na maraming fruit-bearing trees. Then, ito po yung mga madadaanan. Yan. So, bali ito mga ka-farm lot, malaki po yung property ng may-ari, yung magkakamag-anak po sila. Kanila po halos lahat yan. And hindi po updated si Google Earth dun sa Google Map Views. Pero ayan, makikita nyo na po. So dito po banda sa property, wala po kayong kailangan paalisin dahil wala naman po nakatira dyan. So bali, pero dyan po may mga taga-harvest po yung may-ari dyan. And yung kabahayan na po dyan ay nandito na po banda. Ayan. Ito po banda yung kabahayan. Nandyan po karamihan yung tao. And may kampo po ng sundalo. And dito po banda, mayroon ditong Muslim, yung mga marami po diyang Muslim na may mga parang isang ano sila. Diyan sila nasimba yung mga Muslim po. Dito basta dito po banda sa area na yan. So yung distance ng property mga ka-farm lot sa National Highway, ayan makikita nyo, nasa 7.5 kilometers. Pero
Syempre, diretso yan, pero kung by road, siguro possible mga ka-farmlat, mga 8 to 9 kilometers yung distance ng property pag by road sa National Highway. And then, dun naman po sa town proper, so kung 13 kilometers yan, pero by road, dahil paliko-liko ang kalsada, possible mga 15 to 17, mga 16, more or less, kilometers yung distance ng property sa town proper. So, ayan mga ka-farmlat, at least may idea po kayo kung nasan banda yung location ng property. And, wala, from galing kang Calawag, hindi ka na po makakarating ng town proper, nandito siya banda. Ano po? So, Calawag, yan po yung mga madadaanan nyo, Lopez, Gumaca, at Timonan. So, ayan yung mga madadaanan nyo pag galing po kayong Manila. So, hanggang dito na lang mga farmlat. Maraming salamat, at kung interested po kayo sa property, message nyo lang po ako. And ang mag-a-update naman natin dito ng mga papeles dahil hawak po ito ni broker. So, sa broker po yung makakausap nyo sa kung ma-avail nyo po ito. So, ulitin ko po, ito po ay 45 pesos per square meter, tabing kalsada, tabi ng dinadayong paliguan. Yun nga lang, medyo malayo siya sa kabahayan dahil ito pong property is private, kaya walang may mga bahay dyan. So, ayun mga ka-farmlat, maraming salamat po.